Hello, kamusta? Kamusta? Ako okay naman. Kamusta sa aking 686 subscribers? So, lumalaki na yung group natin. Anyway, it's been a while since huling upload ko ng video. It was about PTE, I think, English exam. Since that video came out, natanggap ako ng maraming questions, feedback. May mga kumontak pa sa akin through my personal Facebook account. May mga tanong. People want to know how I passed the PT, and also may mga tanong din tungkol paano ako nakapunta ng Australia, ano yung una kong naging trabaho dito, o ano yung trabaho ngayon. Maraming tanong. Medyo nakaka-overwhelm, but I tried my best to answer naman most. So na-realize ko lang na marami talagang tao na naghahanap ng info kung paano ang buhay dito sa Australia. So I decided to create a video, upload a video today to start over, and hopefully I can give more info to those people who's looking for answers sa kanilang mga katanungan. So let's start. Welcome po kayo. Welcome. Ako po si Makoy. Lahat po tayo ay Makoy. So ano nga ba ang trabaho ng isang trade assistant dito sa Australia? So ang trade assistant ay karaniwang may kinalaman sa pagbibigay ng support sa trade person. So ano nga ba itong mga trade person? Mga electricians, plumber, carpenter o mekaniko. So parang alalay ka nila. So susupport mo sila sa kanilang work. So ikaw yung naghahanda ng area bago sila mag-start na magtrabaho. Pagtapos nilang magtrabaho, ikaw yung maglilinis. Dapat marunong ka rin gumamit ng mga tools at mga equipment para matulungan mo sila sa kanilang trabaho. So not necessarily ikaw yung gagawa ng pinaka-main na trabaho, but dapat skilled ka rin to support them. Basically, parang kanang kamay ka ng trade person. I-share ko yung payslip ko para malaman nyo kung magkano yung sinahod ko sa work na yun. So rate, $24 per hour. And after working for 5 days, 8 hours a day, ito aking net pay, 752 Australian dollars. Enough na ba yung $752 a week to survive in Australia? Well, ang sagot dyan depende. Depende sa lifestyle at depende sa sitwasyon. For me, nandito ako sa Australia with a permanent residency visa at that time. So, sa akin, enough na yung 752 para magsimula. If sa student visa, I'd rather not answer kasi hindi ako dumaan sa ganung pathway. And iba-iba kasi yung situation talaga. Lalo na sa mga student visa, iba-iba sila ng course na kinukuha. Magkakaiba sila ng tuition fee. But anyway, I hope na pagbigay ako ng kunting info para matansya nyo kung magkano ba yung pwede nyong kitain while working here in Australia. Konting trivia, so after a month of working in this role, ay nag-offer yung company para gawin akong permanent employee. And sa day din na yun, bigla akong nag-resign. So that's a story for another day. So kung nagustuhan niyo yung video for today, I hope mag-subscribe kayo sa aking channel. It will help a lot. And I hope I'll see you in the next video.